Hello everyone! So this is James and welcome to my mini vlog. Tara at samahan niyo ako dito sa aking biyahe going back to work. Yes, you heard it right. And because vacation is over, I am going back to my second home far away from home. Hindi yata bagay pag nag-i-English ako. I'm trying to put a little accent pag nagsasalita ako and it sounds weird. Anyway, just don't mind my accent and pronunciation, in which I'm not really good at it. Moving forward, I'm going back to reality in which I have to speak English most of the time. I'm not really good in English, but at least I give it a try. Most especially, I only have my limited vocabulary. So I guess it's not really easy for me, but I gotta do it. Hi. So yun na nga. So it's the usual scenario. Starts from packing all of my things and all throughout of my journey going to the US. And let me tell you what. So here I got 3 connecting flights, and it's Philippines going to LA, LA to New York, and New York to Charleston. Yes, Charleston is my final destination as it is the home port of the vessel that I am joining in. At yun na nga, dito ay nakarating na nga kami sa Hilton Hotel. Dito ay magstay nga kami ng overnight bago mag-join sa aming assigned vessel. Magmula nga pala sa aming mga flight tickets, free accommodations and food sa aming hotel, ay sagot ng kumpanya. Ito nga ay nakapag-check-in na ako at dumiretso na sa aking room. Ito nga pala ang itsura ng room sa hotel na ito. Simple lang pero maganda at mag-isa lang naman ako. At ang pinaka nakakatuwa nga doon ay yung nakita ko dito sa telebisyon. Yun lang naman ay ang pag-welcome nila sa aking sariling pangalan, di ba? Ang room ko nga pala ay located lang sa ground floor, which is mas maganda para sa akin para hindi na ako gagamit ng elevator. At isa pa, I'll just gonna stay here overnight lang naman. At susunduin na rin ng shuttle kinabukasan. Hello! Anyway, maganda rin naman ang view kapag nagbukas ako ng curtain. Kahit nandito nga lang ako sa ground floor. Talaga makakapag-relax ka nga naman after the long flight at bago na rin mag-join sa aming mga barko. Fast forward, after ko nga pala kumain, natulog na rin ako dahil gusto ko na magpahinga para sa kinabukasan. Dahil pagpasok mo ng barko ay maraming trainings at orientations na kakaharapin. Kaya kailangan namin lakas para sa buong maghapon. Pagising ko nga dito ay diretso na ako sa paliligo ko para maganda at makakain ng umagahan bago makaalis ng hotel. Nakatulog na nga ako nung kinagabihan after namin mag-usap ni Mrs. At dahil hindi naman talaga ako nakakatulog ng maayos pag nasa eroplano dahil sa hirap ng pwesto, ay nag-take advantage na rin ako sa sarap ng aking hinihigaan. At ang pinaka-importante sa lahat, alarm clock on. Ito nga yung araw at ang oras na magbubukas na naman kami ng mga alarm clock namin. Yung tipong kahit ayaw mo pong bumangon, kailangan na. Hindi kagaya sa bakasyon na kung kailan mo lang gustong gumising, pwede na. The moment of truth to face the reality starts here in the hotel. Pag nasa ganitong sitwasyon nga pala, ay nagkakaroon ako ng mixed emotions. Most of the time, nangingibabaw ang lungkot. But syempre kailangan ko maging masaya dahil may trabaho ako. I need to manage how to balance my professional and the personal life. Dahil kapag nasa trabaho na, kailangan kong iset aside kung ano man yung mga personal struggle ko. Bilang isang specialty restaurant manager, kailangan focus ako sa trabaho lalo na ngayon na 2 restaurant ang hahawakan ko. On my current position, it's very challenging, yet I am enjoying it as I want to be part of the progress of each and every servers that I am handling with. Lalo na pag nakikita mo ang mga progress ng mga server na hinahawakan mo. Lalo na para sa akin, I don't let anyone fall apart lalo na sa team ko. Kailangan lahat pataas. Sa bawat tagumpay ng isa, sineselebrate namin lahat yon. And I always motivate them and encourage them not only for the sake of the team, but for their personal gain. And I'm always happy with their achievements, lalo na sa pang-promotion nila. Dahil ang lahat ng yun ay pinagdaanan ko rin. Nagmula ako sa pinakailalim hanggang marating ko kung anong posisyon meron ako ngayon. All of the experience and the knowledge that I acquired for 8 years being here in the Carnival, ini-impart ko yun sa kanila para may matutunan sila at may baon sila hanggang sa pag-angat nila. Dahil sa kumpanya kung nasaan ako ngayon, the sky is the limit pagdating sa ambition. They will really help you with your career path at sa mga ambisyon na gusto mo pang marating. Depende na lang talaga sa'yo kung paano drive ang sarili mo, papunta sa mga pangarap mo at gusto mo pang marating. At sa karir kong nasan ako ngayon ay masaya ako because in the hospitality industry, hindi ko kailangang pilitin ang sarili ko. I think it's in my blood. It comes out naturally pagdating sa lahat ng mga ginagawa ko, lalo na sa pakikipag-usap sa mga guests ko. It's really easy for me to make them happy and it makes me happy as well. So I truly believe na hindi mo pwedeng pikiin pagiging hospitable. Thank you for watching and I hope you enjoyed my mini vlog and bye-bye! I said bye-bye!